Pilipinas, isang tabi muna natin yung ating pamilya, focus muna naman tayo sa Iglesia ng Diyos. Purihin po ang ating buhay na Diyos. So, ang Acts 20:35 ay nagpapaalala sa ating mananampalataya na tinawag upang maglingkod sa iba at maging bukas ang palad sa atin, oras, time, mapagkukunan, treasure, at talent. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pagiging di makasarili at mapagbigay at hinihikayat din tayong sundin ang halimbawa ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ang mga prinsipyo at kaugalian ng pagbibigay ay itinuro din sa Biblia at isa na si Pablo na naghikayat sa mga mananampalataya tulad ng Macedonia, Efeso at Greeks na hinihikayat din sa atin ngayon ng mga salita ni Jesus mismo na higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. At ito ang kanyang kalooban. Alam naman natin na ito ang kalooban ng ating buhay na Diyos upang magamit natin sa pagtulong sa kanyang iglesia, sa ating kapwa at mampanatiling buhay ang Ebanghelyo. No? Napaka-importante pala sa atin bilang mananampalataya ang magbigay. No? Sabi nga ni Bro Eric, Bro Joel, talagang share your blessing. No? Ngayon, ang topic natin ngayon, focus naman tayo sa giving. Manalangin muna tayo. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pong privilege na itinayo mo ako sa pulpong ito, upang may matutunan kami, hindi lang po ako Panginoon, kundi lahat po kami ng mga anak na naririto. Dalangin ko, Ama, na ibaba mo po ako sa pinakamababa. Itagong po ako sa iyong lukiran, at ihayag po, Panginoon, ang katotohanan sa aming buhay. Gawin po akong channel of blessing, Panginoon, upang mahayag po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ama, sa lahat ng sasabihin ko, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Amen. Wala po akong alam, Panginoon. Tanging ikaw lamang po ang mangungusap. Yes, hindi lang po sa akin, kundi sa aming mga naririto, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Amen. Na nagbibigay ng lakas sa amin upang magamit mo, Panginoon, hindi lamang sa iba, kundi sa iyong mga gawain. Amen. Salamat po, Ama. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Sabi nga, the principle of giving. What is giving? What is giving? Giving is a offering something to God. Ang pagbibigay ay pag-aalay ng isang bagay sa Diyos na siyang pinagmumulaan ng lahat. No? Pinagmumulaan ng lahat. Alam naman natin na hindi tayo magkakaroon kung hindi manggagaling sa ating buhay na Diyos. Bilang isang mananampalataya na nagkaroon ng karunungan mula sa Kanya, alam naman natin na lahat ng nasa sa atin ay galing sa Kanya. Sabi nga sa Psalms 50:10, akin yung mga hayop sa kaburulan. Akin yung mga baka na naglipana sa kapatagan. Sabi nga niya, sa bundok, sa kaburulan. Kanya lahat. Kanya din yung ibon. Alam naman natin na lumilipad. At alam din naman natin na ang lahat ng bagay na nasa atin ay galing sa Kanya. Amen. At hindi lang yon. Sabi nga niya, hindi lang yon. Siya rin ang may kapangyarihang magbigay ng lakas sa atin upang yumaman tayo sa mundong ito. Kung natatandaan nyo na si Abraham ay pinangakuan ng ating Panginoong Diyos. At sinabi niya na pagpapalain ko ang salin lahi. Kasama tayo doon sa pagpapalang yon at siya mismo ang nagbigay ng lakas sa atin upang tayo yumaman sa mundong ito. So kailangan yung mga pagpapalang iyon ay gamitin natin sa wasto. Gamitin natin sa tama. Upang magkaroon tayo ng sapat na karunungan na nagmumula sa ating buhay na Diyos. So ang tanong, sabi nga, ano ba yon? Sa verse na ito, may 4 na prinsipyo akong nakita kay Paul about giving. Nakita ko yung mga prinsipyo ngayon ni Paul sa kanyang buhay, kung bakit nag-manifest sa kanya ang Holy Spirit. Kung bakit naunawaan niya kung ano yung mangyayari sa hinaharap at sa darating. Dahil sa Holy Spirit na yon na nagbibigay sa kanya ng pangunawa,
nakita ko yung apat na prinsipyong iyon. No? Ibinigay niya yung kanyang time, ibinigay niya kanyang treasure, ibinigay din niya yung kanyang talent. Hilarious. Na dapat na ito ang makita sa atin bilang isang mananampalataya. Hilariously, masayahin. Ano ba yun? Number 1. Hilariously. Sabi nga, masayahin. Tigilalugdan ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang salita ng masayahin ay nagmula sa salitang Greeks na hilarus. Na ang diwa ng kasiyahan sa pagbibigay ay kusang loob, masaya at walang pagpipigil. Ito pala yung dapat nating maranasan bilang mananampalataya para hindi tayo makaranas ng anuman. Mga nararanasin na hindi makarapat-dapat sa ating buhay. Ang magbigay tayo sa gawain ng Diyos, magbigay tayo sa ating kapwa na may karunungan, masaya at walang pumipigil sa ating puso at isipan. So ano sabi nga sa verse? 2 Corinthians 9:7, bilang yan ha? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ayon lang sa kanyang pasya, gaya ng testimony ko kanina. Hindi ko pinasya na bigyan sila dahil alam ko kung saan nila gagamitin ang mga bagay na yon na itutulong ko para sa kanila. At alam yon ng Panginoon na hindi karapat dapat tulungan ang mga tao ito dahil alam nila na sila namumuhay sa kasamaan. Namumuhay sa mundo ng kasamaan. Ang dapat nating tulungan ay ang namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Diba sabi nga niya, tutuloy ko na, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Number 1 na yan mga kapatid sa ating bilang sa mananampalataya na magbigay tayo sa iglesia ng Diyos, tumulong tayo sa ating kapwa na may kagalakan at hindi napipigil ang ating sarili. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Number 2, sacrifice. Sakripisyo. Ito ay isa sa bunga ng Holy Spirit. Amen. Sacrifice. Kailangan nating mag-sacrifice talaga. No? Ito ang uri ng pagbibigay na hindi lamang ayon sa ating kakayahan, kundi mas higit pa dito na walang paghanda. Talagang isasakripisyo mo. Kung ano yung naroroon sa atin, talagang ibibigay mo ito para sa Panginoon. Alam na natin ang nangyari doon sa babaeng balo. No? Sa babaeng balo. Luke 21:13, common na natin, yung history ito. Na ibinigay niya ang 2 kusing na hawak niya sa Panginoon, kahit alam niya na ito'y kailangan niya. Kahit alam niya na ito'y ibibili na upos irani para sa mahal niya sa buhay, sa kanyang mga anak, ibibili niya iyo ng upos irani para pangkain lamang, pero ibinigay niya iyo sa gawain ng Diyos. Sinacrifice niya yan dahil alam niya na ang pananampalataya niya ay umaangat, tumataas. Bakit? Alam niya na yung araw na yon, yung hawak niyang pera, ipakakain niya sa mga anak niya, naniniwala, nagtitiwala sa buhay na Diyos, na hindi lang isang araw ang pagkain ibibigay niya, kundi masigit pa. Ibibigay niya habang siya'y nabubuhay. Amen. Ito ang tinatawag na sacrifice. Ang nakakalungkot lang sa ating mga mananampalataya ngayon, hindi natin makaya mag-sacrifice sa iglesia ng Diyos at sa ating kapwa. No? Nangyayari sa atin na may mga bagay na ito, kailangan na ito ng iglesia pero paano? Kailangan din naman ito ng pamilya ko. So, wala na sa ating puso yung sacrifice ng Holy Spirit na dapat nagmamanifest sa ating puso habang tayo'y nananampalataya, habang tayo ay ginagamit ng ating Panginoong Hesus, habang tayo'y naglilingkod sa Kanya, dapat makita sa atin yung sacrifice, hindi lamang sa iglesia ng Diyos, kundi sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran na nangangailangan. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Anong sabi sa Macedonia? Isang example ni Pablo ito sa Macedonia. Ang Macedonia ng mga panahong iyon ay nakararanas ng mga tinding pagsubok. Siguro ng mga time na yon, na hirap sila sa buhay. Siguro panahon ng tagtuyot, talaga kasi nakakaranas sila ng mga problema. Pero anong ginawa nila? No? Ibinigay nila
yung kanilang kinabubuhay para sa iglesia ng Diyos. Ibinigay nila yung kanilang pinaghirapan para lamang lumago ang iglesia ng Diyos. Ibinigay nila yung lahat-lahat. At hindi lang yun. Masaya silang nagbibigay dahil alam nila nung kapatiran ng iglesia sa Jerusalem ay bukas palad silang nagbibigay. Talagang ibinibigay nila at ibinubuhos nila ang lahat ng iyon, sinakripisyo dahil alam nila na ang Diyos na buhay na tinatanggap natin, ang Diyos na buhay na tinawag natin, pinapasinasampalataya at wino-worship natin, habang tayo naririto, iyon ang magpapala sa atin. Purihin po ang ating buhay ng Diyos. Anong sabi? Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, sabi ni Pablo, ako ang nagpapatunay. Sapagkat mahigpit nila ay pinakiusap sa amin na sila bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ano tayo ngayon, mga kapatid? Suriin natin ang ating sarili. Habang buhay na lang ba tayo na stagnant, magto 2 years na tayo? Kailangan, kumilos na tayo, akayin natin ang dapat akayin. Magbigay tayo ng pusang loob sa ating Panginoon upang sa gayon naman, makatulong tayo sa ating kapwa, mailapit natin sa iglesyang ito, nang sa gayon naman, mabigyan natin ng papurihan ang ating buhay na Diyos. 2 years na tayo, mga kapatid. Mananatili lang ba tayo sa ganitong number? Akayin natin ang ating mga kapatid. Magkusang loob tayong magbigay para magamit natin para sa kalalago ng kanyang iglesia. Number 3, generously. Mapagbigay. Generously. Ang generously ay dalawang klase ng mananampalataya. Mapagbigay. No? May kagalakan. May mananampalataya na ang kaluluwang mapagbigay ay may kagalakan at tumataba. Ito yung generously na ano ko nga yung sabi sabi niya, yun daw niya, kanya daw anak, dahil generous sa pagbibigay sa iglesia, talaga naman pinagpapala, naging journalist, natanggap sa GMA, o sa ABS-CBN? GMA. Dahil bakit? Dahil yun ang sekreto niya. Generously. Hindi natin alam na pagiging generous natin sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi natin alam na tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. Sa totoo lang, mga kapatid, naranasan ko ang mga bagay na ito. The time na talagang nasa pagsubok itong iglesyang ito, hindi ako nagdalawang isip na ibigay at tumulong sa iglesyang ito. Doon ko naranasan kung paano ako pinagpala ng Panginoon. Doon ko naranasan na magkaroon ng contentment. Doon ko naranasan na hindi ako naghangad ng anuman meron sa mundong ito, sapagkat satisfied na ako kung ano ang meron ako, dahil alam ko na hindi ako pinababayaan ng Panginoon. Proven naman. At nung ako'y nagbakasyon, na rich ko at na ano ko yung mga bagay na dapat kong gawin. Bakit? Sa pagiging mapagbigay ko sa iglesyang ito, hindi ko inisip na yung perang itutulong ko sa iglesyang ito ay hindi mapapa sa akin. Mapapabalik dahil alam ko na meron akong Diyos na magbabalik sa akin ito. Amen. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Ang sabi nga, 2 Corinthians, ang bawat isa dapat magbigay ng ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay nang higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. No? Amen. Napakaganda pa mga kapatid ang salitang ito na dapat i-apply natin sa ating buhay. Na hindi lamang na tayo ay nagagamit natin yung ating talent, hindi lamang na nagagamit natin yung ating talent, pinaka-importante rin na gamitin natin ang treasure, ang ating mga pinagkukunan, dahil alam naman natin na ang lahat ng pinagkukunan natin, ang lahat ng nasa atin, ay hindi sa ating kung nagmumula, kundi sa ating buhay na Diyos. Amen. Hindi tayo magiging sagana kung hindi dahil sa Kanya. Hindi tayo magiging malakas, hindi lalakas ang ating pananampalataya, hindi tayo magtatagumpay kundi dahil sa Kanya. At nakita naman natin ang bawat testimony ng bawat isa. Nasabi ko nga, Lord, salamat. Binuksan mo ang aking mata. Kaya pala lagi mo sinasabi noon na ikaw ay nangangaral sa mga apostol mo. Sinabi mo na mga bulag sila. Salamat na kami mga mananampalataya, kami mga anak mo,
ay binuksan mo ang mga mata namin upang makita namin at maunawaan namin kung ano yung mga nakapaligid sa amin. Amen. Upang maunawaan namin na kung ano ang nangyayari sa mundong ito. To God be the glory. Napapasalamat ako sa ating buhay na Diyos. Dahil isa ako, isa tayo sa binuksan ang mga mata natin ng ating buhay na Diyos upang maunawaan natin kung paano tayong mamuhay sa mundong ito. Ito pa ang pangalawang mananampalataya na marami ngayon. Ngunit ang kaluluwang nagpipigil ay higit na sa nararapat ay nauuwi sa kalalatean. Maraming mananampalataya na ganyan ang nangyayari. Dumadating si sweldo, inilalaan sa pamilya, inilalaan sa anak, inilalaan sa bahay, pagdating na huli para sa Panginoon. Ang natitira sa Panginoon, konti na lamang. At yun ibibigay niya, nagdadalawang isip pa. Ibibigay ko pa to? Ay, hindi na lang. Kasi marami naman kami nagbibigay eh. Pag pinagsama-sama yun, ang dami naman nun eh. Hindi nila naisip anong sabi sa Proverbs. Proverbs? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ito yung sekreto. Ngunit, naghihirap ang tikon ng mga kamay. No? Hindi natin nare-realize na habang iniipit natin yung para sa Panginoon, lalo naman tayong nahihirapan financially. Sabi nga ni Arnie, pero provide pa rin ng Panginoon. Sabi nga niya, blessing na to eh. Pero bakit? Bakit nauwi na naman? Naibigay ko na naman para sa pamilya ko na dapat akin na to eh. No? Dapat maunawaan natin na tayo ay maging generous sa ating buhay na Diyos. Amen. Dapat maunawaan natin na pasaganahin natin ang iglesia ng Diyos nang sa gayon, malugod ang ating buhay na Diyos sa ating buhay. At hindi lang yun. May promise siya. Lalo tayo niyang pasasaganahin. Purihin po ang aming willingly. Dito bless na bless ako sa willingly. Pusang loob at sila'y nagsiparoon sa bawat isa na kusa ng kanyang espiritu at dinala nila ang handog sa Panginoon sa gawain ng tabernakulo. Verse, no? Ito yung time na talagang Exodus 35, 21, 22, ito yung ipinasya nila ng magpagawa ng tol ng tipanan, no? Yung dalang nila ng panahon ni Moises. At ang mga tao doon, mga Israelita, talagang naghandog po sa loob ng nagbigay. Naalala ko yung time na nangyari sa iglesyang ito. Nang buksan ang iglesia at magkaisa tayo, nabuksan ang iglesia ito, nagkaroon tayo ng willingly. Nagkaisa ang ating puso. Ibinigay natin yung the best sa ating buhay na Diyos. At talaga namang yung Holy Spirit kumilos sa atin. At tayo nga mismo ay namangha dahil almost 2 months lamang na kumpleto natin ang gamit sa iglesia ito. No? Nalugod ang ating buhay na Diyos sa ngayon, noong panahon iyon, kaya lang nakalulungkot. Nasaan na yung mga willing na magbigay sa panahon ngayon? Sa panahon natin ngayon, nasaan na yung mga willing na yun? Na noon, sigla-sigla tayo, itinayo natin itong iglesia, nasa group, nakikita natin, magdadala ako nito, magbibigay ako nito, ibibigay ko yung the best sa Panginoon. Pero nakalulungkot, habang lumalaon, nawawala na yung willing natin na magbigay sa ating buhay na Diyos. Diba? Makikita natin, magkano yung pondo natin. Although alam natin na ito hindi sa pilitan. Pero tayong mga mananampalataya, tinawag ng Diyos, naglingkod, ibinigay lahat, talent, time, treasure. Nasaan na tayo ngayon? Bakit hinahayaan natin na ang iglesia ng Diyos ay naghihirap? Bakit hinahayaan natin ng mga kapatid na dapat meron tayong magangat, akayin natin yung ating mga kapatiran nawawala? Bakit hindi natin magawa? Kasi wala na tayong hawak na pondo. Nawala sa ating puso yung willing. Na itatag na muli ang iglesyang ito, palaguing muli ang iglesyang ito, hindi lang para sa atin, kundi sa ibang mga mananampalataya na nagnanais lumapit sa ating buhay na Diyos. Amen. Sabi nga, Exodus,
Lahat ay nais tumulong at naghandog kay Yahweh at nakala nilang magagamit sa paggawa ng tol ng tipanan. Ang mga kagamitan ng pagsamba at ang kasuotan ng mga pari. Babae, lalaki ay naghahandog, may nagdala ng pulseras, hikaw, sisikwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ang bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. Naranasin natin to. Naging willing tayo noon, di ba? Naging masaya ang ating puso. Mismo kayo nga nagte-testify dito na talagang ginagabayan, na talagang naitayo ang iglesyang ito. Manakalungkot lang, bakit natigil ang mga nangyayaring iyon noong panahon pinusan natin ang iglesia ito para sa Panginoon. Ano pa? Si Haring David. Si David na hari ng Israel ay nagalak din nang makita niya ang mga tao na naghandog kay Yahweh at sinuportahan niya ang bayan ng Diyos. Kusang loob niyang ibinigay ang sarili niyang kayamanan upang maging huwaran at makita ang katapatan niya ng kanyang puso. No? Amen. Naging huwa na siyahan din si David na hari ng Israel. Na naranasan natin nung panahon yun. Na nasiyahan tayo, ang puso natin ay galak na galak dahil itinayo itong iglesyang ito upang tayo magpalakasan. Itinayo itong iglesyang ito upang hindi tayo mawalay sa paningin ng Diyos. At anong ginawa ni Haring David? Ibinigay niya yung kanyang kayamanan upang makita yung katapatan ng kanyang puso at maging huwaran din siya ng bansang Israel. Na sa panahon natin na dapat ibigay natin yung the best para sa Panginoon upang makita naman natin at makita sa atin ng ating Panginoon Diyos yung katapatan ng ating puso at maging huwaran tayo sa ibang mga mananampalataya na pumapasok sa iglesyang ito. Sabi nga, masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghahandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Purihin ang ating buhay na Diyos, mga kapatid, nakakalungkot nga lang. Kasi nakikita ko na talagang as in, nawawala na yung healing natin sa iglesia ito. Hindi lang ako, lahat tayo, aminin na lahat tayo. Nawawala na yung willing natin na paglingkuran ng ating buhay na Diyos. Although puro pasasalamat tayo, salamat sa provide na binibigay ni Lord. Pero ang tanong, tayo ba'y nagiging tapat sa Kanya? Salamat, iningatan ng ating pamilya. Salamat, nakatapos ang aking anak. Salamat, nakapagbigay ako dahil sa tulong ng ating buhay na Diyos. Pero ang tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay tapat sa Kanya? Tayo ba ay may pagmamalaki sa Kanya? Na ang kaluluwang ito na nangangailangan para lumakas ang pananampalataya, wala tayong may pakita? 2 years na tayo, mga kapatid. Wala tayong may pagmamalaki sa ating buhay na Diyos. Tayo na tinawag, tayo na binigyan ng talent, binigyan ng treasure, binigyan ng time. Pero wala tayong may bigay sa Kanya. Wala tayong may pakita na si kapatid na ligtas dahil sa amin. Na si kapatid ay nabago ang buhay dahil sa amin. Nakakalungkot isipin, di ba? Alam natin na tapat ang pangako ang Diyos. Totoo naman. Tapat talaga ako sa mangako. Hindi naman talaga niya nababali ang kanyang pangako. At kaya sa ating mga ninuno, nangako siya. Napasasaganain tayo. Pero ang tanong, tapat ba tayo? Purihin po ang ating buhay na Diyos. Kaya nga, di ba sabi natin, pinangakuan tayo ng ating Panginoong Hesus na ang magbigay kayo at kayo bibigyan, siksik diglig at umaapaw. Ibigay natin, tanggapin natin yung pangakong iyon. Sa darating na anniversary, ibigay natin yung ating the best. Marami tayong ma-invite. Number 1, ipag-pray natin na manatili ito sa ating iglesia. Pangalawa, ibigay natin yung the best para malugod ang ating buhay na Diyos. Mag-anniversary na tayo. Second anniversary. Amen. Ipakita natin sa ating buhay na Diyos na tayo karapat-dapat at tapat sa Kanya. Dahil alam naman natin na ang ating buhay na Diyos ay tapat sa ating buhay. Huwag nating hayaan na maging tayo ng yaman dito sa lupa. Alam naman natin na ang kayamanan dito sa lupa ay may nakakasira. Walang kapayapaan dito.
hindi natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Huwag nating hayaan na impukin natin ay yung karangyaan sa mundong ito. Ang ipunin natin ay ang kayamanan sa langit. Sapagkat alam naman natin na naroon ang tunay na kapayapaan at naroon ang buhay na walang hanggan na siyang nagbibigay sa atin ng kaluguran sa ating puso. Amen. Mga kapatid, aminin natin, hindi lang ako, tayong lahat, aminin natin na tayo hindi tapat sa ating buhay na Diyos. Amen. Kaya ngayon, ito na yung oras. Nasuriin natin ang ating puso. Karapat-dapat ba ako sa Kanya? Naibibigay ko ba yung the best para sa Kanya? Naibibigay ko ba yung time para sa Kanya? Naibibigay ko ba yung aking treasure para sa Kanya? Naibibigay ko ba yung aking talent para sa Kanya? Suriin natin mga kapatid ang ating mga puso at bago ako manalangin, kantahin natin yung kakantahin ng ating worship.